May mga tao talagang bihasa sa pagta-travel, pero kahit gaano ka pa kaingat, may isang eksena na minsan bigla na lang sumasabog sa taimik na kabina. Kakaupo mo pa lang, maayos ang seatbelt, nakaayos na yung bag sa ilalim, tapos biglang may umalingasaw na amoy ng pagkain. Yung tipong mapapalingon ka, mapapalunok ka, at sasabihin mo sa sarili mong, "Ay, sarap nito ah. Sige na nga, kain tayo." Pero eto yung hindi sinasabi agad ng karamihan. Iba ang katawan natin kapag nasa eroplano. Iba ang hangin, iba ang pressure, iba ang galaw ng tiyan. At kung minsan, yung pagkain na okay lang sa lupa, pwedeng maging nakupo sa taas ng ulap. Kasi ang totoo, hindi lang ito about sa baka mapanis. Minsan hindi rin about sa madumi. Ang problema, may mga pagkain na naturally mas madaling mag-trigger ng kabag, acid, pagsusuka o biglang pag-cramps. Lalo na kapag nakaupo ka lang ng matagal at hirap kang gumalaw. At ang pinakaayaw nating mangyari, yung okay ka naman bago mag-take off, tapos bigla kang pagpapawisan, manghihina at mapapaisip ng paano to kung mid-flight pa lang at ang banyo may pila. Kaya kung nagta-travel ka, lalo na kung adult o senior ka na o kaya mabilis ka sumakit ang tiyan, may ilang pagkain na kahit masarap, mas wise na iwasan muna sa eroplano. Ang tanong, ano-ano yung mga pagkain na mukhang safe pero madalas palang pasimuno ng sakit ng tiyan kapag nasa flight ka na? Kung tutusin, simple lang naman talaga ang gusto natin kapag bumibiyahe. Maging komportable, makatulog ng konti, at makarating ng maayos. Walang istorbo. Pero pag ang tiyan ang sumakit sa eroplano, parang biglang humahaba ang oras. Kasi hindi ka basta-basta makakatayo, hindi ka basta makakapahinga ng maayos, at minsan nahihiya pa tayo gumalaw ng gumalaw lalo na kung may katabi. Kaya mahalaga tong topic na to, hindi para takutin ka, kundi para iwas abala, lalo na sa mga flight na matagal at may connecting pa. Para ito lalo sa mga adults at seniors na mas sensitibo na ang sigmura kumpara dati. Yung tipong konting mamantika, konting gatas, konting anghang, o konting hindi ako sanay na pagkain, mabilis na magre-react ang tiyan. Para rin ito sa may acid reflux, madalas kabagin, madaling mahilo, o kaya yung may maintenance meds na minsan naaapektuhan kapag mali ang kinain. At kahit wala kang sakit, kung minsan sa travel mismo, nagiging mas reactive ang katawan. Puyat, kulang sa tubig, stress sa oras, at iba ang routine. Ang karaniwang pagkakamali ng marami, iniisip natin na pareho lang ang tiyan natin sa lupa at sa eroplano. Parang, kain lang ako para hindi ako gutom, o eto lang ang available, o sayang naman, masarap. Minsan naman, bago sumakay, kumakain tayo ng mabigat o kakaibang pagkain. Tapos, iniinom natin ng kape o soft drinks, sabay upo ng matagal. Ang ending, habang nasa taas na, doon nagsisimula ang kabag, hyperacidity o biglang paghilab. At ang mas tricky pa, may mga pagkain na hindi naman agad sumasakit ang tiyan mo. Akala mo okay, pero after 1 to 2 hours, saka katatamaan, mid-flight na. Ang goal natin dito, bigyan ka ng mas malinaw na radar sa pagkain kapag flight day. Yung tipong hindi mo na kailangang manghula at hindi ka na rin basta matutukso dahil lang sa amoy o sa convenience. Pag natapos mo to, alam mo na kung alin yung mas madalas magpasimula ng tummy trouble sa eroplano, bakit nangyayari, at ano ang mas safe na approach para busog ka pa rin pero panatag ang sikmura mo. Kasi ang totoo, hindi natin kailangan magtiis ng gutom. Kailangan lang nating pumili ng mas mahinahon sa tiyan. At ito ang magandang mindset. Sa eroplano, hindi pinakamasarap ang priority. Ang priority, pinaka-safe sa tiyan. Sige, sa susunod, isa-isa na natin yung mga pagkain na kadalasan akala natin harmless, pero pwedeng magpa-start ng sakit ng tiyan kapag nasa flight ka na. Food number 1. Hilaw o hindi lutong mabuto na seafood, katulad ng sushi, oysters, sashimi. Ito yung isa sa pinakadelikadong masarap kapag flight day, lalo na kung sensitibo ang tiyan mo. Bakit? Kasi ang hilaw na seafood, kahit sa lupa pa lang,
mas mataas na ang chance na magdala ng bakterya o virus kung hindi perfect ang paghawak at paglamig nito. Sa travel, mas komplikado pa. May biyahe ka bago makarating sa airport, may oras na nakadisplay, may pagkakataong hindi na kasing lamig ng dapat, at minsan hindi mo rin alam kung gaano nakatagal mula nang naihanda. Sa katawan natin, lalo na sa adults at seniors, minsan mas mabilis na mag-react ang sikmura kapag may konting hindi tama. Ang nangyayari dito, hindi naman lagi agad sumasakit ang tiyan mo sa unang subo. Minsan, okay pa sa una, tapos after an hour or dalawa, saka mo mararamdaman yung biglang hilab, pananakit ng sikmura, pagsusuka o diarrhea. At ito yung problema pag nasa eroplano ka na. Hindi ka basta makakapahinga ng maayos, minsan mahirap pa ang pila sa banyo, at kung mahina ang katawan mo, mabilis kang ma-dehydrate. Kahit simpleng diarrhea lang sa lupa, sa flight pwedeng mas grabe ang pakiramdam dahil sa stress, puyat at kulang sa tubig. Ang mas tamang gabay dito, kung flight mo ay within the next several hours, piliin mo na yung fully cooked at mas simple sa tiyan. Kung gusto mo talaga ng seafood, mas okay yung lutong isda o hipon na maayos ang luto, hindi yung hilaw. Kung nasa airport ka at may sushi stand, isipin mo ito. Hindi mo kontrolado kung gaano ito katagal na nakadisplay at hindi mo rin kontrolado kung gaano kabilis ito na refrigerate sa tamang temperature. Mas safe na isave mo na lang ang sushi treat pag nakarating ka na sa destination, kapag relaxed ka at may comfort ka sa paligid. Real life na epekto nito. May mga tao na ang paano, kain muna ako ng sushi para busog sa flight, tapos mid-flight, biglang sumasakit ang tiyan at nagmamadali sa banyo. Ending, hindi na-enjoy ang biyahe, mas pagod paglapag, at minsan napipilitan pang mag-cancel ng lakad pagdating. Sayang yung first day ng trip, kaya kung pipiliin mo ang comfort, ito yung isa sa mga pagkain na mas wise talagang iwasan muna sa eroplano. Food number 2. Gatas at dairy-heavy na pagkain, halimbawang milk tea, latte na maraming gatas, ice cream, creamy pasta, cheesy snacks. Alam mo yung mga araw na parang treat day sa airport? Ang dali kasing magpa-tempt sa milk tea, sa iced latte o kaya sa creamy na pasta habang naghihintay ng boarding. Sa totoo lang, hindi naman masama ang dairy. Ang problema, maraming tao, lalo na pag tumatanda, nagiging mas sensitive sa gatas kahit hindi nila napapansin. Yung tipong sa normal na araw, parang okay naman. Pero pag may puyat, stress, kulang sa tubig at biglang uupo ka ng matagal sa flight, mas mabilis matrigger yung kabag, bloating o biglang paghilab. Ganito kasi yan. May mga katawan na hirap tunawin ang lactose, yung natural sugar sa gatas. Hindi ibig sabihin nito na allergic ka agad. Minsan mild lang, konting utot, konting kabag, konting sakit ng tiyan, kaya ini-ignore lang natin. Pero sa eroplano, yung mild na yan pwedeng lumakas ang dating. Tapos dahil nakaupo ka lang, hindi ka masyadong nakakapaglakad para bumaba yung hangin sa tiyan. Ang ending, parang ang bigat ng sigmura, iritable ka, minsan sumasabay pa ang acid. Ang mas practical na gawin, lalo na kung flight day, iwas muna sa sobrang dairy heavy. Kung gusto mo pa rin ng kape, pwede naman. Pero kung kaya, piliin mo yung mas light, black coffee, americano o tea. Kung hindi mo kaya na walang gatas at sanay ka talaga, okay. Pero huwag yung sobrang dami at huwag sabayan ng matamis at mamantika. Kung snack naman, mas safe yung simple, crackers, saging, or plain sandwich na hindi super cheesy. Ang goal mo kasi hindi yung busog na busog, kundi yung hindi magrereklamo ang tiyan mo habang nasa taas ka na. Real life na epekto nito, may mga tao na okay ang milk tea sa mall. Pero pag sa airport nila ininom tapos sumakay sila agad, mid-flight biglang kabag at hilab. Tapos ang hirap pa, minsan akala mo gutom ka pa kaya kakain ka ulit. Pero hindi pala gutom, kabag pala. Kaya kung gusto mo ng mas tahimik na biyahe, itong dairy at creamy foods, better na huwag mong gawing main choice bago o habang nasa eroplano. Food number 3. Mamantika at pritong pagkain. Halimbawa,
fried chicken, fries, burger na greasy, chicharon, tempura, onion rings. Ito yung klase ng pagkain na sobrang sarap kapag gutom ka, lalo na sa airport. Madali pa siyang makita, mabilis bilhin, at parang sulit kasi mabigat sa tiyan. Pero ang totoo, kapag nasa eroplano ka na, yung mabigat na yan minsan nagiging sumasakit. Kasi ang mamantika, mas mabagal tunawin ng katawan. Ibig sabihin, mas matagal siyang nakatambay sa tiyan. Tapos, pag sinabayan mo ng upo ng matagal at minsan konting anxiety sa biyahe, mas nagkakaroon ng pagkakataon na mag-acid, kabag o parang umaakyat yung init sa dibdib. Isa pa, yung pritong pagkain madalas maalat at processed. Kahit hindi mo ramdam agad, pwede kang mauhaw ng mauhaw. Tapos kapag kulang ka sa tubig, mas nagiging iritable ang sikmura. Minsan din, yung kombinasyon ng mantika plus soda plus kape, common combo sa airport, ang nagiging perfect recipe ng hyperacidity. Tapos, sa flight, dahil dry ang hangin, minsan mas madali kang ma-dehydrate. Kapag dehydrated ka, mas sensitibo rin ang sikmura at mas madaling sumakit. Ang mas magandang guidance dito, kung kailangan mo talaga kumain bago sumakay, piliin mo yung mas light pero filling. Halimbawa, grilled o baked options kung meron, sandwich na simple lang, soup na hindi creamy, o kanin na may ulam na hindi super oily. Hindi mo kailangang mag-diet sa airport. Ang gusto lang natin, yung pagkain na hindi magpapahirap sa'yo sa taas. Kung gusto mo pa rin ng fried, pwede naman minsan, pero wag yung sobrang dami at wag yung tipong kakain ka tapos agad kang sasakay. Bigyan mo rin ng oras ang tiyan mo at wag sabayan ng soda. Real life na epekto nito, may mga tao na kumain ng fried chicken habang naghihintay, tapos pag take off pa lang ramdam na yung bigat, tapos maya-maya yung acid na umaakyat at parang nasusuka. Ang ending, hindi na makatulog sa flight, mainit ang pakiramdam at paglapag, pagod na pagod. Kaya kung ayaw mong maramdaman na parang may bato sa sikmura habang nasa eroplano, itong mamantika at pritong pagkain, mas okay talagang iwasan muna. Food number 4. Beans at mga nakakabuga ng hangin na gulay. Halimbawa, baked beans, munggo, lentils, broccoli, cauliflower, at repolyo. May mga pagkain na healthy naman talaga, pero pagdating sa eroplano, biglang nag-iiba ang usapan. Dito pumapasok yung beans at ilang gulay na kilala sa nakakakabag. Hindi ito dahil masama sila, hindi. Ang punto lang, natural silang gumagawa ng gas sa tiyan habang tinutunaw. Sa normal na araw, okay lang yan kasi nakakalakad ka, nakakapag-inat, minsan nakakapagpahangin ka pa ng walang stress. Pero sa eroplano, nakaupo ka, siksikan, at minsan nahihiya ka pang gumalaw. Kaya yung simplang kabag pwedeng maging sobrang uncomfortable. Ang nangyayari, habang tumatagal ang flight, unti-unting dumadami yung hangin sa tiyan. Tapos mararamdaman mo yung bloated ka, parang masikip ang sinturon, o kaya parang may umutot na gustong lumabas pero pinipigil mo. At kapag pinipigil mo, mas lalo kang na-stress, mas lalo ring sumasama ang pakiramdam. Hindi lang ito nakakahiya, nakakapagod din. Minsan pa, sumasabay ang hilab, lalo na kung sensitive yung bituka mo. Mas practical dito, kung flight day, huwag mo munang gawing main meal yung beans at yung mga gulay na mabilis magpagas. Kung nagda-diet ka o gusto mo ng healthy, okay, piliin mo lang yung mas gentle sa tiyan tulad ng saging, oats, boiled egg, rice, or simple sandwich. Hindi ito bawal forever ha, ang idea lang, ischedule mo yung beans at ganyang gulay sa time na hindi ka nakakulong sa upuan ng ilang oras. Kasi kahit gaano ka pa ka-healthy, kapag kabag ang kalaban mo sa flight, mauuwi ka sa stress imbis na pahinga. Real life na epekto nito, may iba na kumain ng munggo o broccoli meal dahil gusto nilang magaan, pero sa kalagitnaan ng flight, biglang bloated, masakit ang tiyan tapos hindi mapakali, paikot-ikot sa upuan, hindi makatulog at paglapag parang mas pagod pa kaysa bago sumakay. Kaya kung ang goal mo ay smooth at tahimik na biyahe, ito yung isa sa mga healthy pero timing sensitive na mas okay iwasan muna bago lumipad. Food number 5. Soft drinks at carbonated drinks. Halimbawa, Coke, Sprite,
sparkling water, beer kung meron. Ito yung madalas nating hindi napapansin kasi parang inumin lang naman. Pero sa eroplano, ang soft drinks at kahit sparkling water madalas nagiging pasimuno ng kabag at sakit ng tiyan. Simple lang. Yung bubbles, hangin yan. At kapag ininom mo, yung hangin na yan naiipon sa tiyan. Sa lupa, minsan okay lang kasi nakakapaglakad ka, nakakagalaw ka, at lumalabas din agad. Pero sa flight na nakaupo ka lang, minsan pinipigil mo pa dahil may katabi. Mas nag-iipon yung hangin at mas ramdam mo yung bloating. Tapos may isa pang layer dito. Maraming soft drinks ang may caffeine at sobrang asukal. Yung caffeine pwedeng mag-trigger ng acid sa iba, lalo na kung wala kang masyadong kinain o kaya mamantika yung kinain mo. Yung sobrang tamis naman, minsan nakaka-irritate din sa sikmura, lalo na kung sensitive ka. Kaya may mga tao na biglang sumasakit ang tiyan, pero ang totoo, combination siya ng hangin plus acid plus irritation. Ang masama pa, kapag kabag ka na, may tendency kang uminom ulit para mas settle, pero lalo lang nadadagdagan yung bubbles sa tiyan. Ang mas okay na gawin, tubig talaga ang pinaka-safe partner mo sa flight day. Kung gusto mo ng lasa, pwede kang mag-tea, lalo na ginger or peppermint kung sanay ka, o kaya plain juice na hindi sobrang tamis, pero dahan-dahan lang. Kung talagang gusto mo ng soft drinks, huwag mong gawin na main drink mo bago sumakay at habang nasa flight. At kung bibili ka man, huwag yung malaking bottle na uubusin mo agad kasi mas ramdam mo yung gas build-up pagkatapos. Real-life na epekto nito. May mga tao na uminom ng soda habang kumakain ng burger sa airport. Tapos pag akyat sa eroplano, ramdam na ramdam yung kabag at parang may pressure sa tiyan. Yung iba, napapadala sa banyo dahil sa irritable na sikmura. Yung iba naman, hindi makatulog kasi ang bigat ng pakiramdam. Kaya kung ayaw mong maging bloated at uneasy mid-flight, itong carbonated drinks, mas wise talagang iwasan muna. Food number 6. Maanghang na pagkain. Halimbawa, spicy ramen, buffalo wings, Bicol Express, chili heavy na snacks o spicy chips. Kung mahilig ka sa maanghang, gets ko yan. Parang mas sumasarap kumain kapag may kick. Ang problema lang, sa araw ng flight, minsan hindi mo na kailangan ng extra challenge sa tiyan mo. Kasi yung anghang, lalo na yung sobra, pwedeng mag-trigger ng irritation sa sikmura. Yung iba, ang reaksyon nila, acid. Yung iba naman, biglang dumudumi. Yung iba, parang umiinit ang dibdib at lalamunan. At kapag nangyari yan habang nasa taas ka na, mas mahirap siyang i-manage kasi limited ang galaw, limited din ang comfort. Hindi rin pare-pareho ang tolerance natin. May mga tao na sanay sa sili, okay sa kanila. Pero may mga araw na kahit sanay ka, pag puyat ka, pag stress ka, o pag iba ang kinain mo bago yun, biglang mas sensitibo ang tiyan mo. Kaya minsan, akala mo, kaya ko to. Tapos halfway ng flight, doon mo mararamdaman na parang may kumikirot o parang naiirita ang sikmura. Ang mas tricky pa, minsan yung maamhang sinasabayan ng oily food. Ramen, wings, fried stuff. Combo talaga siya na pwedeng magpalala ng acid at kabag. Ang mas maayos na diskarte dito, kung flight day, piliin mo muna yung mild. Hindi ibig sabihin bawal ang flavor, pwede kang kumain ng masarap na hindi kailangan maanghang. Kung may choice ka, piliin mo yung comfort food na simple. Kanin, tinapay, soup na hindi spicy, or sandwich na hindi loaded sa sauce. Tapos kung gusto mo talaga ng maanghang, isave mo na lang pagdating mo sa destination kapag relax ka na at hindi ka nagmamadali at kapag alam mong may control ka sa paligid mo. Ang point lang naman, sa eroplano, mas okay yung pagkain na tahimik sa tiyan. Yung hindi ka mapapakiramdaman ng, hala, may mali. Mas masarap pa rin ang biyahe kapag ang iniisip mo lang ay yung destination, hindi yung sikmura mo. Food number 7. Processed at sobrang alat na snacks. Halimbawa, instant noodles, cup noodles, chips, crackers na maalat, beef jerky, delata.
Ito yung mga pang-travel na madalas nating dala o binibili sa airport kasi convenient. Minsan nga, iniisip natin, at least may makakain ako. Lalo na kung mahaba ang flight at ayaw mong gumastos sa mahal na pagkain sa loob. Pero may catch. Kapag sobrang alat at processed ang kinakain mo, mas madali kang mauuhaw at mas bumibigat ang pakiramdam ng katawan. Sa flight na dry ang hangin, yung uhaw mabilis lumakas. Tapos kung hindi ka pala inom ng tubig, doon nagsisimula yung parang hindi komportable sa tiyan at minsan pati ulo. Hindi lang alat ang issue. Yung processed foods, kadalasan maraming additives at minsan spicy pa. Tapos may preservatives. Sa ibang tao, okay lang. Pero sa adults at seniors, may mga araw na mas sensitive yung bituka. Kaya yung cup noodles o jerky na okay naman dati, biglang pwedeng mag-trigger ng kabag, acid o paghilab. Lalo na kung sabay mo pang iinumin ay soft drinks o kape. Tapos yung instant noodles pa, mainit at salty. Minsan nakaka-irritate sa sikmura kapag wala kang ibang buffer na kinain. Ang mas practical na approach, kung gusto mo ng baon o snack, piliin mo yung mas simple at hindi sobrang alat. Halimbawa, plain crackers, yung hindi super salty, nuts na hindi heavily salted, saging, oatmeal bar, o sandwich na simple. Kung cup noodles talaga ang comfort mo, pwede. Pero huwag gawing main meal, lalo na kung alam mong mabilis kang mag-acid o kabagin. At dagdagan mo ng tubig. Kasi minsan ang mismatch lang talaga ay maalat na pagkain plus kulang sa tubig plus upo ng matagal. Mas okay pa ring busog ka sa flight pero yung busog na hindi ka pinaparusahan pagkatapos. Sa ganitong snacks, madali silang kainin pero mas wise kung piliin mo yung gentle version para hindi ka mapilitan magtiis sa loob ng cabin. Food number 8. Matatamis na dessert at sugary drinks tulad ng donuts, cake, pastries, chocolate bar, boba na sobrang tamis, energy drink. Ito yung nakaka-comfort talaga sa biyahe, lalo na kapag bored ka na sa gate o gusto mo lang ng pampalitas oras. Isang donut, isang slice ng cake, o kaya milk tea na sobrang tamis. Parang ang sarap, parang reward mo sa sarili mo. Ang problema, yung sobrang asukal minsan hindi lang energy ang dala, pwede rin siyang magdala ng roller coaster sa pakiramdam. Biglang tataas ang energy mo. Tapos maya-maya parang nanhihina ka, naiirita o sumasabay yung hilo at parang ang bigat ng tiyan. Sa sikmura, yung sobrang tamis minsan nakaka-trigger ng bloating at discomfort, lalo na kung sabay ng dairy, milk tea, milk chocolate o sabay ng kape. Yung iba nagiging acidic, yung iba parang nagiging irritable ang bituka. Tapos sa flight, dahil limitado ang galaw, mas ramdam mo yung parang hindi settle sa loob. At kung may diabetes ka o pre-diabetic, mas lalo kang kailangang maging maingat kasi ang sudden sugar spike can make you feel off. Kahit hindi pa masakit, parang hindi ka komportable. Ang mas okay na diskarte, hindi naman kailangang iban ang sweets. Ang gusto lang natin, controlled at timing. Kung gusto mo ng konting matamis, piliin mo yung small portion at huwag yung sobrang tamis na inumin na mabilis maubos. Mas safe din kung may kasama kang proper meal na simple para hindi biglang sugar rush. At kung gusto mo ng pangngat-ngat, minsan mas okay pa yung prutas na madaling tunawin tulad ng saging o apple slices. Hindi kasing tamis suntok, pero mas banayad sa tiyan. Kung ang goal mo ay smooth na biyahe at hindi yung parang ang init ng ulo ko, ang bigat ng tiyan ko, yung sobrang matatamis, better na wag mong gawin pangunahing pagkain habang nasa eroplano o bago sumakay. Save mo na lang yung dessert moment paglapag. Mas may enjoy mo pa, mas relaxed ka pa. Food number 9. Kape na matapang o sobrang caffeine, halimbawa espresso, extra strong brewed coffee, energy drinks, pre-workout drinks. Ang daming gumagawa nito sa airport. Kape muna para gising sa biyahe. Lalo na kung maaga ang flight o kulang ka sa tulog.
parang automatic na yan. Pero kung ang usapan ay tiyan, ang matapang na kape minsan hindi best friend, lalo na kapag wala ka pang laman o kaya mamantika na ang kinain mo. Kasi ang caffeine pwedeng magpa-acidic ng sikmura. Yung iba mabilis kabagin, yung iba naman biglang dumudumi. At kung sensitive ka sa kape, minsan sumasabay pa yung palpitations o anxious feeling. Tapos akala mo flight nerves pero kape pala yung nagpapalala. May isa pang bagay dito. Sa eroplano, madalas kulang tayo sa tubig. Kapag puro kape tapos konti ang tubig, mas dry ang pakiramdam, mas hindi komportable ang sikmura. Tapos yung kape pa, minsan sinasabayan ng pastry or sweets. Another combo na pwedeng magpa-irritate ng tiyan at magpaakyat ng acid. Kaya may mga taong hindi naman talaga mahina ang tiyan, pero pag flight day, biglang may heartburn, pagsusuka feeling o sakit ng sikmura. Ang mas praktikal na gawin, kung kailangan mo talaga ng kape, okay lang, pero gawing gentle. Yung hindi sobrang tapang at huwag inumin ng walang laman ang tiyan. Mas okay din kung sabayan mo ng tubig kahit paunti-unti lang para hindi ka matuyo at para mas settled ang pakiramdam. Kung sanay ka sa kape araw-araw at alam mong okay ka, pwede pa rin. Pero iwasan yung extra strong at iwasan yung energy drinks na sobrang caffeine at sobrang asukal. Minsan mas okay pa ang tea, lalo na kung ang habol mo ay mild alertness, hindi yung biglang bugso. Kung gusto mo ng tahimik na flight, caffeine is not automatically bad. Pero kung ang tiyan mo ang mabilis maistorbo, mas safe yung konti at sakto kaysa matapang at marami. Food number 10. Prutas na mataas sa fiber at gas-forming. Halimbawa, mansanas, peras, pakwan, ubas na marami, dried fruits tulad ng prunes or raisins. Ito yung nakakagulat para sa iba kasi prutas naman to, healthy pa. Pero ang totoo, may ilang prutas na kapag kinain mo bago o habang nasa flight, pwedeng magdulot ng kabag, bloating o biglang paghilab, lalo na kung marami ang nakain. Yung mansanas at peras, halimbawa, may natural sugars at fiber na sa ibang tao madaling mag-produce ng gas habang tinutunaw. Yung pakwan naman, maraming tubig, okay sana, pero sa iba, kapag naparami, parang naglulus ang tiyan. Yung dried fruits tulad ng prunes or raisins, kilala pa nga yan na pampadumi, kaya kung flight day mo, minsan hindi mo gustong subukan kung paano magre-react ng katawan mo. Hindi ibig sabihin nito na bawal na ang prutas sa biyahe. Ang punto lang, piliin mo yung mas gentle at huwag sobra. Kasi sa eroplano, ang konting kabag mas ramdam. Tapos kung nagmamadali ka pa at may pressure ang oras, mas lalo kang magiging uncomfortable. Ang mas okay na strategy, kung gusto mo ng prutas, maliit na portion lang at piliin mo yung mas mild sa taramihan tulad ng saging, usually mas gentle, o kaya orange slices in moderation. Iwasan lang yung maraming-marami lalo na kung alam mong madaling kabagin ka. Ang goal natin dito, hindi maging sobrang strict, kundi maging wise. Gusto natin busog at okay ang tiyan habang nasa taas para paglapag mo, hindi ka drain at hindi ka parang naubos sa biyahe pa lang. Kung mapapansin mo, hindi naman talaga masasamang pagkain yung karamihan dito. Ang totoong problema, timing. Sa lupa, kaya natin i-manage. Pwede kang maglakad, uminom ng tubig agad, humiga o magbanyo anytime. Pero sa eroplano, ibang setting. Nakaupo ka ng matagal, mas dry ang hangin, at minsan kahit simpleng kabag o acid, mas ramdam mo kasi limited ang galaw at comfort. Kaya ang core lesson dito, simple lang. Kapag flight day, ang piliin mo yung pagkain na banayad sa tiyan. Yung hindi sobra sa mantika, hindi sobra sa gatas, hindi sobra sa asukal, hindi sobra sa anghang, at hindi yung risky pagdating sa freshness, tulad ng hilaw na seafood. Hindi mo kailangan magutom para lang umiwas. Ang kailangan mo lang ay mas calm choices para kalmado rin ang biyahe. At kung sakali man na kumain ka ng isa dito minsan, huwag kang mataranta. Hindi ibig sabihin sasakit agad ang tiyan mo. Ang ginagawa lang natin dito ay binabawasan yung chance ng abala. Lalong-lalo na kung senior ka na, mas mahalaga ang comfort,
hydration at steady na pakiramdam kaysa yung biglaang craving sa airport. Isipin mo na lang, kung ang biyahe ay parang mahabang lakad, gusto mo bang sumabak na ang tiyan mo ay already nagpro-protesta? O mas pipiliin mong umalis na magaan, settled at panatag para ang focus mo pag nasa ulap ka na ay pahinga at pagdating mo sa pupuntahan mo? Kung may isa kang takeaway dito, sana ito. Hindi mo kailangang maging perfect sa pagkain kapag may flight. Kailangan mo lang maging mas aware sa katawan mo. Lalo na kung may mga pagkain kang alam mong madaling magpa-acid o madaling magpakabag sa'yo. Ikaw na mismo ang may pinakamagandang clue. Minsan kasi ang traveling hindi nasisira dahil sa flight delay, nasisira dahil sa tiyan na nagreklamo sa maling oras. Kung gusto mo, ikwento mo naman sa comments, ano yung pagkain o inumin na minsan kinain mo sa biyahe tapos doon ka nagsisi. Kahit simpleng kape talaga ako tinatamaan o milk tea ang kalaban ko. Malaking tulong yan sa ibang nanonood, lalo na sa kapwa nating adults at seniors na gusto lang ng komportableng travel. At kung trip mo yung ganitong kwentuhang tips, yung practical, hindi OA pero talagang magagamit, pwede mong i-like para mas maraming makakita. At mag-subscribe ka kung gusto mong may kasama kang paalala bago bumiyahe. Dito tayo sa channel, parang may kaibigan kang laging nagsasabing, "Sandali, isipin natin to bago tayo sumakay." Para ang biyahe mo, mas tahimik, mas panatag at mas enjoy.